Maligayang pagbabalik po mga kaibigan. Welcome dito po sa ating munting channel, Tanya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Leo, sino ang babaeng kasama mo sa kwarto mo? Hindi ka na ba tumigil sa mga ginagawa mo? Aba ginawa mo ng libangan yung mga babae na yan. Ginagawa mo na silang parausan. Anong gusto mong mangyari? Hihintayin mo bang lumobo lahat yung mga tiyan nila bago ka tumigil dyan? Mag-isip ka ha, kung hindi ka magbago. Mas magandang dun ka muna sa kuya mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ka magbabago. Hindi ka man lang nakikinig sa akin. Maawa ka naman sa akin, Leo. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo. At kung gusto mong humapa pa ang buhay ko. Ang sabi ng ama ni Leo. Papa, alam mo na yung dahilan kung bakit ako ganito. Sa katunayan, kasalanan mo lahat ng ito. Kung hindi ka sana nang himasok nun sa relasyon namin ng nauna kong nobya, sana wala kang problema ngayon. Sana tahimik na ang buhay mo. Wala Masyado kang pakialamero kasi. Kaya tiisin mo. Dahil tinitiis ko din ang tumira dito sa bahay na to. Nakasama ka. Kung ako sa'yo, Papa, manahimik ka na lang. Ang sagot ni Leo sa kanyang ama. Tonto, enggrato. Wala kang karapatan na pagsabihan mo ako ng ganyan. Anak lang kita. At kung iniisip mo ang unang nobya mo, kalimutan mo na, Leo. Dahil hindi naman kayo pwedeng magsama. Pinsan mo siya. Ilagay mo yan sa kakaunting utak mo. Pinsan mo siya, Leo. Anak siya ng tiyahin mo. Leo, kapatid ko yun. Kaya pinsan mo siyang buo. Mahiya ka naman. Ganyan ka na ba? Kadesperado ha, Leo? Ang galit na sabi ng ama nito. Papa, pwede ba? Huminahon ka naman. Kaya nga naghanap na ako ng iba, di ba? At heto na si Leslie. Siya na ngayon ang bago kong nobya. At siya na rin yung magiging asawa ko. Makikipag-asawa na lang ako para wala na kayong masabi. Iisa na lang ang babae ko. Ganito na lang po yung gagawin ko para hindi na kayo magsalita ng kung ano-ano pa. Ang sabi ni Leo. Siguro nga, mas maganda na yung ganito, yung gagawin mo. At sana, tumino ka na, Leo. Umayos ka na. Mag-focus ka na sa iisang babae. Huwag mo na sanang ulitin pa yung mga ginagawa mo nun. Magbago ka na. Kasi, kawawa naman yung mga babaeng nabibiktima mo. Ang sagot ng ama nito na tila biglang humupa yung galit niya kay Leo. Papa, wait lang ha. Tatawagin ko lang ang magiging misis ko para naman makilala mo siya. Ang sabi ni Leo. At maya-maya pa ay pumasok na siya sa kwarto. Babe, ayusin mo ang sarili mo at ipapakilala kita kay Papa. Mabait siya. Basta, sumunod lang tayo sa mga gusto niya. Halika na
ang sambit nito. Inayos ko na nga ang sarili ko at lumabas na kami sa kwarto. Papa, si Leslie. Siya yung magiging asawa ko. Mag-live-in na po kami dahil yun din lang naman ang pupuntahan nun eh. Ang sabi ng ama nito. Leslie, kumusta ka naman? Nakilala mo na ba ng mabuti ang anak ko bago ka sumama sa kanya? Siya nga pala. Paano naman pala kayo nagkakilala? Ang wika ng ama ni Leo. Hello po, magandang oras po. Nagkakilala po kami sa pinagtatrabahuan ko. Kahera po kasi ako dun, kaya dun niya ako nakita. 2 buwan pa lang po yung aming relasyon. Ewan ko nga po sa kanya kung bakit nagmamadali siyang mag-live-in kami. Kung ako lang sana ang masusunod, hindi pa sana sa ngayon. Kaya lang, alam kong kukulitin pa rin niya ako. Kaya pumayag na akong mag-live-in na lang po kami. Ang sagot ko. Alam mo, Leslie, kung napipilitan ka lang na makisama sa anak ko, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. May mga dahilan siguro, kaya hindi ka pa handa. Pag-usapan nyo na lang ng maayos yan. Bago nyo isipin ang pag-aasawa na yan, hindi madali ang iniisip nyo. Lalo na kung hindi pa kayo handa. Hindi ako tutol sa mga gusto ng anak ko. Sa mga gusto nyo. Pero, ang sa akin lang, pareho nyo sanang gusto ang gagawin nyo. Hindi maganda kung napipilitan lang kayo. Leo, pag-isipan nyo muna ang gagawin nyo bago kayo magsama. Ang sabi ng ama ni Leo. Pasensya na po kayo, pero okay lang po. Wala naman sigurong magiging problema kung magsama na po kami. Pareho naman po kaming walang sabit, kaya okay lang po ang sagot ko naman. Sige, kung yan ang gusto nyo, mula ngayon, papa na rin ang itawag mo sa akin ha. Yung tungkol sa kasal, saka na lang natin pag-usapan yan. Di bale, hindi naman minamadali ang pagpapakasal. Basta, masaya kayong dalawa. At ikaw naman, Leo, magbago ka na ha. Ayusin mo na din yung trabaho mo. May asawa ka na. Kaya, alam mo na siguro yung mga limitasyon at obligasyon mo. Yung mga dati mong ginagawa noon, huwag mo nang gawin ngayon. Lalo na yung pagiging babaero mo. Nandito na si Leslie. Siya lang dapat ha, huwag mo nang dagdagan. Ang sambit ng ama nito. Opo, papa, salamat po. Ang sagot ko. Papa, tapos na ba kayo? Aalis lang muna ako saglit. Nag-chat yung isa sa mga tropa ko. Kaarawan daw niya ngayon. Saglit lang ako doon. Dito ka muna, Leslie. Bye, ang sabi ni Leo. At tuluyan na siyang umalis. Pambihira tong taong to. Hindi man lang niya matanggihan yung mga tropa niya. Mas inuna pa niya ang mga ibang tao kaysa sa'yo. Kung ganyan lagi ang ginagawa niya, mag-isip ka na. Huwag mong hayaan na maging kawawa ang sarili mo. Leslie, magbihis ka muna. Mamasyal tayo sa tabing dagat. May mga kaibigan din ako dun. Hihintayin kita dito. Sige na, ayusin mo muna ang sarili mo. Ang sabi ng aking biyanan. Ayaw kong tumanggi dahil yun na ang tamang pagkakataon para makilala ko ang ama ng magiging asawa ko. Nung nakabihis na ako, agad na kaming umalis.
Nag-abang kami ng masakyan papunta sa sinasabi ni Binan. Pagkalipas ng 1 oras, nakarating na kami sa tabing dagat. May mga kubo din doon, pero medyo malayo doon sa dagat. Isa sa mga kubo ang inupahan ni Binan para sa amin. Tinawag niya ang isa sa mga kakilala niya. Siya si Aling Ella. Matalik daw yun na kaibigan ni Binan. Siya yung kasama kong naglakad-lakad sa tabing dagat. Napakagandang maglakad, lalo na nung magtatakip silim na. Ang alam ko nun, uuwi din kami agad. Kaya lang, ang sabi ng biyenan ko, magpalipas daw muna kami ng oras doon. Leslie, halika, may sasabihin ako sa iyo. Ngayon na nandito tayo, huwag mo munang isipin ang magaling mong asawa. Gusto kong mag-enjoy ka dito. Ayaw kong ma-stress ka. Baka mamaya, pumayat ka pa at ma-depress kung iisipin mo ang asawa mo. Sige na Leslie, mag-enjoy ka lang ha. May mga nagiinuman doon sa gawing banda doon. Doon tayo. At kung gusto mong uminom, sige lang, inom ka lang. Okay? Ang sabi niya. Papa, bakit mo ginagawa sa akin to? Baka kasi biglang uuwi yung asawa ko. Baka magalit po yun pag umuwi siyang walang tao sa bahay niyo. Pwede po bang umuwi na lang ako? Ang sabi ko. Leslie, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, huwag mong isipin yung anak mo dahil 1 linggong hindi uuwi yun. Masanay ka na ha. Huwag ka nang magtaka. Kaya nga ang sabi ko sa iyo, kalimutan mo muna ang asawa mo. Magpakasaya ka. Kung magagawa niyang mag-enjoy nang wala ka, dapat ganun ka din. Mag-enjoy ka din nang wala siya. O siya, tama na yan, tanong na yan. Tara na. Tayo na lang ang hinihintay nila doon. Ang sabi ng biyenan ko. Bilang respeto sa kanya, hindi na nga ako nagtanong pa. Sumama na lang ako sa kanya at sinabayan ko sila. Nasasaktan ako sa mga sinabi ng ama ni Leo. Kaya hindi ko namamalayan yung bawat pagtagay ko. Naparami ako ng nainom. Pero hindi naman ako lasing. Nung medyo ramdam ko na ang epekto ng alak, nagpaalam na ako sa kanila. Papa, mauna na po ako. Hindi ko na kasi kaya, ang sabi ko. Sige, Leslie, halika. Matulog ka muna. Pumunta na nga kami sa kubo. At doon, sa loob ng kubo na yon, inalalayan niya akong mahiga. At sa bawat paghawak niya sa iba't ibang parte ng katawan ko, iba ang hatid nun sa akin. Nung pinahiga na niya ako, ewan ko ba kung lasing na rin ang biyenan ko. Dahil nung nahiga na ako, tumabi na rin siya. Hawak niya ang kamay ko. Mag-enjoy ka ha at huwag ma-stress ang wika niya. Papa, ano po ang ibig mong sabihin? Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Hinawakan niyang mahigpit ang kamay ko at hinalikan niya yun. Sabay haplos sa pisngi ko. Maganda ka. Nakakapanghinayang lang dahil si Leo ang magiginabang sa'yo. Walang kwentang anak ko. Alam mo ba yun? Hindi siya yung lalaking para sa'yo. Sayang ka. Ang sambit nito. Papa, kung may gusto kayong sabihin, diretsuhin nyo na. Huwag naman sana yung ganito. Paikot-ikot. Pwede po bang direct to the point? Ang sagot ko naman. Bumangon siya
at tumitig sa akin. Kung papayag ka, ako na lang ang magbibigay sa iyo. Alam kong hindi naman kayang ibigay ng asawa mo. Kilala ko na si Leo. At kung hindi mo pa naitatanong, hindi lang ikaw ang babae ng anak ko. Marami kayo. Sa loob ng 1 linggo, 5 babae ang inuuwi niya. May payat, mataba, sexy, maganda, at kung ano-ano yung mga itsura nila. Lahat sila ay napasa akin din. Dahil ayon sa kwento nila, hindi sila kontento sa anak ko. Nakikita naman kasi sa itsura, kahit na may edad na ako, kayang-kaya ko pa, Leslie. At habang nagsasalita siya, naamoy ko na ang hininga nito. Napakabango, kahit na may halong alak. Ibang-iba ang hininga niya. Pumikit na lang ako noon at hinayaan ko na siya hanggang sa naramdaman ko na lang ang bigat ng katawan nito sa aking ibabaw. Hinalikan niya ako sa labi. Bumaba nang bumaba hanggang sa kumain na siya. OMG! Nagulat ako sa kanyang ginawa. Dahil hindi yun kayang gawin ni Leo. Habol ang hininga namin at talagang napapakapit ako sa ulo nito. At mas lalo ko pang hinila para naman makakain pa siya. Halatang gutom na kasi ang biyanan ko. Nakakahiya naman sa kanya kung hindi pa niya sulitin yung pagkain doon. Pagkatapos ang kainan, may inilabas siya at ang sabi niya, kailangan na daw niyang ipasok yun. Dahil galit na ito. Nakita ko nga nag-aalburuto na ang hawak ng biyanan ko. Kaya naman, ang sabi ko sa kanya, ipasok na niya at kailangang ilagay niya lahat-lahat yun. Dahil sa tama ng alak, hindi ko namamalayan na sinasabayan ko na ang bawat galaw nito. Oo, ganon kadali ang lahat. Dahil na rin sa galit na nararamdaman ko sa magaling kong asawa. Kaya ako nagawa yun. Pagkatapos nun, nakatulog na kami. Kinaumagahan, bumalik na kami sa bahay ng biyanan ko. At gaya nga ng inaasahan namin, wala pa si Leo, ang magaling kong asawa. Pero ewan ko ba kung bakit tila ba hindi ko na namimiss ang asawa ko. Nakita ko na kasi ang ugali nito. Mas naging malapit na nga ako kay biyanan. Nagkaroon kami ng ugnayan na hindi yon napapansin ng asawa ko. Paano ba naman kasi? Sobrang busy na niya sa mga tropa niya. Mas inuuna niya ang mga yun kaysa sa akin. Dahil masaya naman ako kay biyanan, hinayaan ko na si Leo. Gaya ng sinabi ng biyanan ko, huwag akong magpaka-stress. Mag-enjoy lang ako. Nag-enjoy nga ako kasama ang ama ng asawa ko. Nagpatuloy ang aming ugnayan at umabot yun ng halos 2 taon. Masaya naman ako kahit patago yung ugnayan namin. Kaya lang, habang tumatagal, dito ko na naisip na mali ang ginagawa ko. Dahil sinisira ko ang buhay ko sa kanilang mag-ama. Nakikita ko kasing wala akong kinabukasan sa kanila. Kaya dito na ako nag-isip ng maayos. Pinagplanuhan ko ang lahat. Nag-ipon muna ako ng pera. At nung may sapat na akong ipon,
Agad na akong umalis sa bahay ni Benan. Nagtungo ako sa isang lugar na tahimik at yung walang nakakakilala sa akin. Sa ngayon, may boyfriend na ako. Sinabi ko sa kanya ang nakaraan ko at tanggap naman niya ako. Nagpapasalamat ako dahil meron pa palang natitirang lalaking handang tumanggap sa aking nakaraan. Mahal na mahal ko siya at ramdam kong ganon din siya sa akin. Kahit maraming pagsubok ang dumating sa buhay ko, heto pa rin ako, nananatiling matatag. Aminadong-aminado po ako. May mga nagawa din po akong hindi maganda. Pero noon yun, hindi na ngayon. Dahil nagbago na ako. Ayaw ko na kasing muling maulit ang nangyari sa buhay ko. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Leslie. At yan po mga kaibigan, ang kakaibang kwento ng buhay mula kay Leslie. Sana po ay nagustuhan po ninyo. At abangan nyo pa po ang mga sumunod na kwento dito sa ating munting channel, Tanya. Maraming salamat po sa inyong lahat.